Nakabawi si Mendez sa ginagawa ni Romero. Nilabanan nga niya ang negatibong enerhiya na nilikha ng mga ginagawa ng kanyang Kuya Maki at ipinangako ni Ricky na hindi na ito mangyayari hanggang matapos ang game na ito, anuman ang maging resulta. Kung kaya ni Maki Romero na palakasin ang loob ng kanyang mga kasamahan, ay makikita ring nagawa rin ito ni Mendez matapos nilang bumaba sa side ng nauhan nang mapunta na sa kalaban ang posesyon ng bola. Sa mahigit na 1 minutong natitira, alam niya na hindi pa rin tiyak kung sino ang magwawagi sa larong ito. Napakuyom ng kamao si Gerald habang si Tuason ay inihanda na ang sarili para sa natitirang minuto ng laban. Si Alcoba ay huminga ng malalim habang si Magbuo ay seryosong tumingin sa kanyang mga kasamahan. Naririnig nila ang malakas na cheer ng crowd pero tila nagiging tahimik ang paligid dahil sa mga sinabi ni Ricky kanina. Hindi pa tapos ang laro kung kaya't hindi pa raw sila talo. Nauhan, nauhan, nauhan. Exterminators go. Exterminators go. Romero, Romero, Romero. Dumating na nga ang mga nakaberde sa side nila at si Ricky ay mabilis na dinikitan si Romero nang tumapak ito sa gitna ng court. Alam kasi ng binata na kaya ring magpakawala ni Ricky ng half court shot at isa pa, 2 possession daw agad ang magiging lamang ng nauhan kapag nakapagpalusot na naman ng press ang mga ito. Nagsimula na nga si Maki na kumilos at dito na nga niya inatake ang depensa ni Mendez. Si Ricky ay hindi na raw magpapatalo sa kanyang Kuya Maki. Hinabol niya ito kaso bumangga siya kay Quinto at dito na nga mabilis na nakalayo sa kanya si Romero na mabilis namang hinabol ni Tuason. Kasabay nga rin ito ay ang paglayo ng marahan ng mga nakaberde na tila binibigyan ng espasyo si Romero at Tuason sa kabilang bahagi ng kanilang side. Seryosong pinapatalbog ni Maki ang bola at habang marahan siyang nakayuko ay isang biglang pag-atake ang kanyang ginawa laban sa kanyang katapat na si Tuason. Iniisip mo ba bata na kaya mo ako? Iyon yata ang sinasabi mo sa switching na ginagawa mo ha? Sabi nga ni Tuason sa sarili at napadiin nga ang tapak ng kanyang sapato sa sahig ng court. Ang mga paa ni Romero ang kanyang pinagmasdan. Si Sniper Katie pa rin ito, kaya hindi pa rin ako pwedeng magpakakampante. Sabi nga ni Romero sa sarili at dito nga ay agad niyang tiningnan si Ledesma para magbigay muli ng screen. Kasabay nga noon ay ang biglang pagkaliwa ni Maki rito na sinundan niya ng pagdiretso sa basket. Si Alcoba ang tumao sa kanya at dito na naman nga nagdilim ang paningin ni Maki. Pwedeng lumitaw raw si Mendez sa tabi o harapan niya, kaya hindi rin daw siya basta dapat magpabaya kapag nasa ere na siya. Tumalon nga si Maki papunta sa basket. Sa tabi nga niya ay naroon si Alcoba na siya ay sinabayan. Mula nga rin sa harapan ni Romero ay isang defender din ang biglang lumitaw na agad na ikinahanda ni Maki na bumigla ng bali sa ere bago bitawan ang bola papunta sa basket. Hindi si Mendez, sabi nga ni Maki sa kanyang sarili at matapos nga ang pagbali niya sa kanyang tira ay hindi niya nagustuhan ang sumunod na nangyari. Isang malinis na block mula kay Magbuo ang nasaksihan ng maraming manonood. Pinigilan ng sentro ng Mansalay ang gagawin ni Romero at maging si Andrea ay napaseryoso rin hanggang sa tuluyang napangiti sa ginawang iyon ng kanyang sentro. Depensa, depensa. Ito ang nakikita kong may itulong ko sa mga kasamahan kong malakas sa opensa. Naalala nga sandali ni Marlon ng ilang mga laro niya noon sa OMPL. Palagi siyang sinasabihan ni Gerald na sa depensa na lamang mag-focus dahil may mga pagkakataong sablay ang kanya mga bitaw sa bola kahit malapit siya sa basket. Ang pagdunk ay kaya niya, ngunit hindi niya ito nagagawa sa lahat ng pagkakataon. Mahina rin siya sa rebounding at palagi siyang natatalo ng katapat niya. Pero habang patuloy siya naglalaro ay nakikita niya kung paano siya inaatake ng mga guards ng mga kalaban. Iniisip lagi nila na kaya kanilang lusutan sa ilalim ng basket. Kaya bilang sentro ng team, you need to focus sa pagdepensa.
kasi walang aasahan ng team na sentro kundi ikaw lang, Mr. Magbuo. Sabi pa nga sa kanya ni Coach Andrea nang minsang kausapin siya nito. You're the rim protector ng team, so focus ka palagi sa bolang bibitawan ng kalaban sa iyo. Based sa stats mo nitong mga nakalipas na season, mayroon kang average na 2 blocks per game at mukhang iyon ang strength mo na magandang mas mag-improve palalo. Tumapo ng bola palabas at napaseryoso muli ang mga manonood nang biglang mag-dive palabas ng court si Ricky Mendez para isalba ito. Ikaw na ang bahala, Gerald, sigaw ni Mendez at makikita nga ang mabilis sa pagtakbo ni Valdez. Sinambot niya ang bolang isinalba ni Ricky at sa pagtingin niya sa basket ay dito na nga siya napadiin ng tapak sa sahig ng court. Nagdaga sa palabas ng court si Mendez at ang mga manonood na nasa harapan nito ay napaseryoso nang may makitang napangiwi ang binata. Pinatalbog naman ni Gerald ang bola at mabilis siyang hinabol ni Garejo na seryoso siyang pigilan sa pagkakataong ito. Pero sa mga mata ni Valdez, hindi na siya dapat pang mapigilan pa ng kanyang kaharap. Malakas na ang team nila, hindi lang dahil kay Mendez, kundi dahil napapaligiran na rin ito ng mga malalakas na players na may kanya-kanyang kakayahan. May players na hindi magaling pumuntos pero sa depensa bumabawi, at mayroon namang sa opensa bumabawi kahit hindi magaling sa depensa. Ang basketball ay isang team game, isang bagay na itinatak din sa kanila ni Coach Andrea kapag may practice sila. Sa pagdating nga ni Valdez sa harapan ng basket ay buong lakas siyang tumalon palapit dito. Sinabayan din siya ni Garejo, ngunit nang susubukan itong i-block ang bola ay bigla na lang iniiwas ni Valdez ang kanyang mga kamay mula rito. At kasunod nito ay ang isang play na ikinatayo ng mga malapit na manonood dito. Nayanig ang board at isang 200 dunk ang pinakawala ni Valdez laban sa sumabay sa kanyang si Garejo. Isang posterized dunk iyon at ang mga taga-Mansalay ay napatayo sa nangyaring iyon. Makikita nga ang pagbagsak ni Garejo sa ibaba at si Gerald naman ay makikita ang paglaki ng biceps at triceps nang bumitin pa siya sa ring para hindi mag-alangan ng kanyang bagsak. Pagbaba nga rin niya sa harapan ni Dexter Garejo ay makikita nga rin ng referee na malapit sa kanila. Sumilbato pala ito at nakakuha pa si Valdez ng bonus free throw na ikinatuwa ng mga nasa bench ng Mansalay. Mananalo kami rito, sabi ni Gerald na unang nilingon ay si Mendez na makikitang nakatayo na mula sa pinagbagsakan nito. Pareho silang napangiti at sabay na nag-thumbs up. Sa oras na ang Mendez-Valdez connection ay lumakas, our team will be more unstoppable, sabi pa nga ni Andrea sa sarili nang mapatingin sa dalawa. Noong una nga ay napansin niyang hindi magkasundo ang dalawa sa ilang mga plays, pero habang nagiging madalas ang pagsasama ng dalawa ay parang nagiging okay sila. Malaking bagay rin nga ang pakikipaglaro lagi ni Mendez dito kapag sila ay nasa practice. Si Valdez kasi ay ang laging kalaban ni Ricky sa 1-on-1 kapag may practice sila. Minsan nga ay naiiwan ang dalawa sa Mansalay Complex para mag-usap tungkol sa basketball. Hindi niya alam kung napapansin din ito ng iba, pero malaking factor iyon para magkaroon ng chemistry ang dalawa sa loob ng court. Isa pa, ang tuwa rin ni Gerald nang sabihin ni Ricky na tutulungan niya itong makipag-ayos kay Kat Ilagan. Habang nasa free throw line nga si Valdez ay maririnig naman ang pagbuo ng mga fans ng Nauhan para magminti siya. Kaso walang pakialam si Gerald sa mga ito dahil walang kasabit-sabit sa bakal ng ring ang nangyari nang maipasok niya ang bonus shot. 92-91 ang score matapos ang 3-point play na iyon ni Valdez mula sa pag-dive ni Ricky na makikitang nagkaroon pa ng galo sa kanyang bisig. Pagkasambot naman ni Romero sa bola ay agad nga siyang tumakbo sa side nila. Mayroon na nga lamang 55 seconds na natitira at makikita nga ang seryosong pagbantay sa kanya ni Mendez. Defense! Defense! Sigaw nga rin ng mga nakatayo ng players ng Mansalay sa kanilang bench.
Mabilis ngang lumapit si Quinto at si Garejo sa magkabilang panig ni Mendez at Romero. Magbibigay ng screen ang dalawa sa kung saan man pumunta ang kanilang team captain. Bumilis nga ang dribbling ni Maki at sa direksyon siya ni Quinto nagpunta. Bumangga naman kaagad si Mendez sa bantay ni Tuason na napahabol naman kay Romero. Isang switching ang nangyari at makikita nga ang paghawak ni Maki sa bola habang nakaharap kay Tuason. Ginagalaw-galaw niya ito at nang igalaw niya ang isa niyang paa ay bumigla siya ng patras na talon para pakawala ng bola. Isang mabilis na tira ang ginawa ni Romero sa harapan ni Tuason na hindi man lang naabutan ang tira ng kanyang kaharap. Pumasok ang tirang iyon ni Maki at kasabay nito ay ang pagwawala ng home crowd dahil sila na nga muli ang lamang. Kasabay rin noon ay ang mabilis sa pagdepensa ng nauhan sa mga players ng Mansalay na wala pang bumababa sa side nila. Depensa! Sigaw nga ni Coach Mabs na pasimpleng napatingin sa bench ng Mansalay. Ito ay para abangan kung matawag ba ito ng timeout. Naging 92-93 kasi ang score at mayroon na lamang natitirang 35 segundo sa laban. May natitira pang isang possession at kailangan daw ng Mansalay na isang sure points ang magawa ng mga ito. Si Marlon nga ay napaseryoso bigla nang hawak na niya ang bolang ipinasa sa kanya ng referee. Makikita kasing bantay sarado ang mga kasamahan niya. Si Mendez ay palaging pinopostehan ni Romero at ganoon din si Valdez kay Garejo. Si Carlo Tuaso naman ay sinusubukang makawala kay Quinto, kaso binabalya siya nito ng pasimple. Give me the ball. Bulalas naman ni Alcoba at dito nga ay makikitang nakalusot ito kay Ledesma. Mabilis niyang ipinasa ni Magbuo ang bola rito at kasunod nito ay ang biglang paglapit dito ni Nerio at ng bantay niyang si Ledesma. Itatrap nila si Alcoba at nang makita ito ni Ricky at Gerald ay mabilis silang tumakbo para hingiin ang bola mula rito. Makikita nga ang pagseryoso ni Dwayne sa nangyayari. Sinubukan niyang lusutan ang dalawa pero napaatras siya nang hindi inaasahan dahil sa pwersang dala ng mga iyon. Kasabay rin ito ay ang pag-alala niya na nasa crucial time na sila. Kailangan na raw niyang maipasa ang bola. Nang makita nga niya si Magbuo ay agad siyang tumalon para ipasa rito ang bola. Alam naman ni Marlon ang mangyayari kaya nga mabilis niya itong ibinato sa direksyon kung nasaan si Mendez. Ang ilang mga manonood nga ay napatingin sa bench ng Mansalay dahil para sa kanila ay dapat daw tumawag ng timeout ang kanilang coach para mas magawa ng mabuting play ang kanilang crucial possession na ito. Kaso walang ganoong nangyari. Nagpatuloy ang laban at makikita naman ang pagdidilim ng paningin ni Andrea habang nakatingin sa loob ng court. May tiwala ako sa players na nasa loob. Sabi nga niya sa sarili dahil nakita niya ang senyas ni Gerald at Ricky bago mapunta sa kanila ang possession. Sa isip-isip din naman niya ay dapat na talaga siyang tumawag ng timeout kaso mukhang may plano raw si Ricky at Gerald. Sa oras na matalo tayo rito, kayong dalawa ang sisisihin ko. Sigaw na nga lang ni Andrea sa kanyang isip at nang mahawakan na ni Ricky ang bola ay nagtagumpay nga rin silang maitawid ang bola sa kanilang side. Si Maki naman ay mabilis sa binantayan nito at doon na nga kinalampag ng mga taganauhan ang buong venue. Bumigla na nga ng galaw si Ricky at mabilis siyang tumakbo pa kaliwa na kung saan ay makikita nga ang pag-aabang ng screen ni Gerald. Paglampas niya rito ay mabilis si Mendez na umatras at sa pag-aakalang titira ito ay mabilis na humakbang palapit sa kanya sina Romero at Garejo na kapwa seryoso ang mga mata dahil sa natitirang segundo ng laban. Sa pagkakataong iyon naman ay mabilis na tumalon si Mendez at ibinato ang bola sa kumawalang si Valdez. Pagkasambot nga ni Gerald sa bola ay isang libreng espasyo ang kanyang napuntahan. Hindi na nga siya nagdalawang isip at agad siyang tumalon para pakawalan ng bola na ikinalunok ng mga taganauhan. Pero hanggat nasa loob ng court si Romero ay hindi raw nito papayagang makapuntos lang basta ang Mansalay. Mabilis lang ding nakabalik si Maki at binigla niya ang mga nakaitim ng isang block from behind
na ikinasuntok naman sa hangin ni Coach Mabs. Kakayong dalawa talaga. Sigaw naman ni Andrea na napakuyom na lang ng kamao dahil sa nangyari. Ang bola naman ay bumulusok pababa at agad itong tumalbog palabas ng court. Nahinto nga ang oras sa paglabas noon at sumilbato ang referee para sabihin kung kanino ang possession, at laking gulat ni Andrea at ng team ng Mansalay nang sanauhan ito tumuro. Nabigla roon si Ricky at si Maki naman ay makikitang nagdidilim ang mga mata habang naglalakad papunta sa kanilang bench. Siniguro kung tatama kay Alcoba ang bola at mabuti na lang at hindi niya nasambot iyon. Sabi nga sa sarili ni Romero na napatingin sa kanyang Coach Mabs na mabilis siyang inapiran. Isang official timeout nga ang itinawag at ito ay para reviewin kung sino ang last touch para masigurong maipagkakaloob ang bola sa tamang koponan. Pagdating nga ni na Gerald at Ricky sa bench ay pareho silang kinurot ni Andrea sa tagiliran. Pasenyas-senyas pa kayo? Tapos sasayangin lang ninyo ang possession? Inis na wika ni Andrea sa dalawa na napakamot ng ulo dahil sa pagbubunga nga ng kanilang coach. Ang mga kasamahan nga nila ay napaseryoso na lang nang makitang natatawa ang dalawa nilang ace players at mukhang ayos lang sa kanila ang errors na nangyari. 15 seconds na lamang ang natitirang oras at mukhang mapipilitan na raw si Andrea na mag-foul na lang sa kalaban para matigil ang oras. Alam na rin ni Coach Mabs ang strategy na iyon kung kaya't napatingin siya kay Maki. Tinanong nito kung kaya pa ba nitong tumakbo ng mabilis. Nahihinaan ka ba sa akin? Tanong naman ni Maki at pasimple nga rin siyang napasulyap sa bench ng Mansalay. Hindi siya sigurado, pero pakiramdam niya ay parang sumuko na sa play na iyon si Ricky na hindi niya ikinatutuwa. May oras pa, pero parang nilaro lang ninyo. Akala ko pa gusto mong manalo, Ricky. Naibulalas na nga lang ni Maki sa kanyang isip at napakuyom na lang siya ng kamao. Bakit ko pa ba iisipin yun? Wala naman akong magagawa kung iyon ang gusto ng lokong iyon. Sumilbato na nga muli ang referee at dito na nga rin sinabi ng game officials na sanauhan ang possession. Dito na nga nagwala ang mga taganauhan dahil lamang pa sila ng isa. Makikita nga rin pinaupo na si Alcoba at si Balbuena ang ipinasok. Nang makita ito ni Coach Mabs ay alam na niyang ito ang magfa-foul sa kanyang players. Ang kailangan na lang daw nilang gawin ay ang iwasan ang kalaban hanggat kaya bago sila mapapunta sa free throw line. Ikaw na ang bahala, Maki. Sabi pa nga ni Coach Mabs kay Romero at dito na nga isa-isang pumesto ang mga players sa loob ng court. Sa gitna magmumula ang possession at dito na nga makikita ang biglaang paggamit ni Maki sa double screen na binigay ni Nagarejo at Quinto. Tinakasan niya si Mendez at kasabay nito ay ang pagpasa ni Nerio rito ng bola. Nang masambot iyon ni Maki ay doon na nga nagwala ang mga manonood. Si Coach Mabs nga ay napasuntok pa sa hangin dahil sure win na raw ito. Nasaan ka na, Ricky? Sabi pa nga ni Maki habang nasa gitna siya ng court. At ng mga oras na iyon ay nakita niyang papatakbo na sa kanya si Balbuena at ganoon din si Valdez. Nakita rin niya ngayon ang pagluwag ng espasyo para kay Garejo. Mabilis nga siyang umatras at isang mabilis na pasa ang kanyang ginawa papunta kay Dexter para masecure ang pagkapanalo. Nilampasan nga ng bola ang dalawang players na palapit sa kanya at kasabay rin ito ay ang biglaan namang paglitaw ni Mendez sa likuran ng mga ito. Dinamba ni Mendez ang bola at nagawa nga nitong ma-intercept ang bolang ipinasa ni Maki. Nakuha ng Mansalay. Naibulalas nga ni Henrik na napatayo at ang mga manonood ay napaseryoso dahil si Valdez ay papunta na sa side ng Mansalay. Si Maki ay mabilis na kumilos para habulin niyon at kasunod nito ay ang pagtakbo rin ni Mendez papunta sa kanilang side. Nalinti ka na. Hindi ang pag-foul ang plano nila. Bulalas naman ni Coach Mabs na napatingin na lang sa bench ng Mansalay na kung saan ay makikita nga nakangiti ng marahan si Coach Andrea. 7 segundo na lamang ang natitira sa laban.
Kailangan na lang nilang mapigilang pumuntos ang Mansalay para sila ang manalo. Pero sa sitwasyong ito ay tila hindi malaman ni Maki ang gagawin dahil si Valdez ay walang bantay kung si Mendez ay ang kanyang haharangan. Nautakan ba kami ng kalaban? Bulalas niya at wala na ngang ibang choice si Maki kundi ang ipagdasal na magmiminti si Mendez. Si Valdez ang kanyang hinabol na may mas malaking chance na makapuntos kapag malapit sa basket. Dexter, si Mendez. Sigaw na nga lang ni Maki kaso ang kanyang aasahang sigareho ay naharangan ng screen ni Balbuena. Ang mga manonood ay napatayo mula sa kanilang kinauupuan at ang oras ng laban ay papaubos na ng papaubos. Sorry Kuya Maki, mas magaling ka sa akin pero sabi nga ni Mendez sa sarili at dito na nga niya ibinigay ang natitira niyang bilis. Sa paglampas niya sa 3-point arc ay dito na nga rin tumalon si Mendez. Mas malakas ang aming team, sigaw ni Ricky at kasunod nito ay ang pagbitaw niya ng isang simpleng perimeter shot. Ang buzzer nga ay tumunog na rin at habang nasa ere ang bola ay makikita nga sa labi ni Mendez ang saya. Pumasok man iyon o hindi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face.